Ang buwang ito ay buwan na kung saan tatalakayin natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating po mga buhay. Kaya nga, ang mensahe mayroong patanong na pamagat. Reasons why we should read the Word of God. Marami nagtatanong, gaano ba talaga kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya? Now, the mere fact that we're called believers, nagbibigay yun ng pahiwatig na ang buhay ng isang mananampalataya ay buhay ng punong-puno ng pananampalataya. At ayon sa aklat na isinulat ni Apostol Pablo sa kapitulo sa Romans, ang sabi, faith cometh by hearing, by continuously hearing the word of Christ. So kung ikaw ay isang mananampalataya at ipamumuhay mo ang iyong pananampalataya, kinakailangan lumalago ka sa pananampalataya. At walang pagmumula ng pananampalataya, maliban doon sa ang salita ni Kristo ay patuloy na iyong pinakikinggan. Yung talata natin pinasa, men shall not live by bread alone. Hindi ka lamang saan nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas mula sa bibig ng ating Panginoon. Ito rin ay nagbibigay pahiwatig na ang buhay mo, spiritual, ay nakasalalay sa kung paano ka kumakain ng salita ng Panginoon. I would rather suggest na sa mga ayaw tumaba, okay lang mag-reduce kayo sa pagkain tinapay sa laman. Pero huwag niyong i-reduce ang inyong espiritu sa pamagitan hindi niyo pagkain ng mga salita ni Kristo. Amen? Ang kalusugang espiritual ay higit na mahalaga sa kalusugang pampisikal. Ang kalusugang pampisikal, gaano man naging kalusugang yung pangatawan, darating at darating ang pagkakataon na ito ay magsasubside. Pero ang limitasyon ng ating katawan sa paglusog ay meron. Pero yung paglusog espiritual, walang limitasyon. Amen? Sapagkat habang tumataba ka, spiritually speaking, lalo nasisiyahan ang Panginoon sa iyo. Well, of course, kung ikaw ay lumalaki sa iyong pangatuwang pampisikal, pero hindi naman natutuwa. Di ba? Di ba ay tumaba, pero iba naman ay natutuwa na meron tumataba. Kung ikaw payat na payat, gusto ko tumaba ka. Kung ikaw na yung mataba, okay lang yun. Let's pray. Nagilang Diyos, nagtitiwala po kami ng kabusugang espiritual ay siyang higit na mahalaga bilang mga mananampalataya. Kaya turuan mo po kami, Panginoon, na aming mabigyan ng pagpapahalaga, panahon, ang pagbubulay ng iyong mga buhay na salita. At sa oras na, Panginoon, namin tatalakayin bakit kailangan namin ang pagbasa ng iba na salita. Turuan mo po kami. At sa pagdubay na wala ng banal na espiritu, marami kami matutunan sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito kami dalangin. Amen. Why we should read the Word of God. Yung pa sinulat ni Apostol Pablo kanina na ating binasa sa Timoteo, sabi niya, rightly dividing the word of truth. Napakahalaga rin ang ating pananampalataya ay naroon sa hakbanging tama. Marami pong pananampalataya nakapalibot sa ating kalagitnaan na hindi umaakma sa tunay na katuruan ng banal na kasulatan. At maraming mga bulaang tagapagturo ang pwedeng ilagaw niya ang mga mananampalataya. Ang isang tao, mananampalataya, meron siyang magandang pagnanasang matutunan ng tama. At umangasa lang naman sila doon sa mga tagapagturo na mga kapatid. Hindi lamang dapat na isang mananampalataya umaasa ng kaalaman, karagdagang kaalaman sa mga tagapagturo. Kailangan din naman ikaw mismo pag-aralan mo ang salita ng Diyos. Sapagkat dumating sa daigdig natin maraming tagapagturo. At minsan ang mga tagapagturo ay nagkakaroon ng maling motibo sa pagtuturo. At kapag meron silang maling motibo ng pagtuturo, naililisya nila ang katuruan ng banal na kasulatan. Kaya't marapat lamang na tayo po ang sabi, magkaroon ng kakayahan, rightly dividing the word of truth. Katulad halimbawa ng mga taga-Berea. Sila'y kalipunan ng mga mananampalataya na habang nagtuturo sa tagapagturo, nagbubukas naman sila ng kasulatan. Kanilang tinitignan, tama pa yung tinuturo ng poging pastor na yan.
Na magbukas kayo ng Biblia para makita nyo na tama ang tinuturo ko. Amen po ba? Kaya hindi sa unang panahon, meron din mga bulaang nakapagturo na nakapapasok sa iglesia ng Panginoon at nakapagbibigay sila ng mga katulad hindi umaayon talaga sa sakda na kalooban ng ating Panginoon. Kaya mga mananampalataya marapat lamang magkaroon ng sariling Biblia. Amen. Kasana yung mga Biblia? Tataas sa mga cellphone. Amen. Well, sa akin po, hindi naman ako legalistic. Okay lang na dyan. Sapagkat ako rin naman ay gumagamit ng cellphone upang buksan ko ang aking Biblia. Pero mauna muna ang F-Bible kaysa sa FB. Amen? Si Tuksuyin, magkadikit kasi yan eh. Dalawang apps lang yan eh. FB, F-Bible. Nawa, bilang pagpapahalaga sa ating mga kaluluwa, una natin bubuksan ng Bible. Mamaya na yung FB. Okay? Now, why we should read the Word of God? First and foremost, ang sabi riyan, the Bible is the manual to life. Kaya doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, atin ang binanggit yan. Study to show thyself approved unto God. Lahat ng mananampalataya gusto niya, meron siya rating na approved sa Panginoon. Walang tao mananampalataya na gusto niya ipagsak siya. Gusto niya katanggap-tanggap siya sa Panginoon. Now, isang bagay na maglalayo tanggapin tayo ng Panginoon, hindi lamang sa siya ipapabiyaya ng Diyos, kundi meron din naman tayong responsibilidad bilang mananampalataya na maging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay gumagabay sa ating mga pagpapasya. When we have the right thinking, we will live in the right believing. When you have right believing, you will live right living. Tamang katuruan na itinanggap sa isang pusong tama sa Panginoon, mag-aaga siya na magkaroon ng tamang paraan ng pamumuhay sa mundo ito. Amen. Right teaching leads to right believing, leads to right living. Kaya mapakahalaga na ating pinag-aaralan ng salita ng Diyos sapagkat walang ibang pagmumula ng katotohanan kundi ang salita ng Diyos. Amen? And the truth shall set us what? Free. Now, ang Biblia ang pinakamanual ng ating pong mga kaluluwa. Yan po magiging kotse ko sa hinaharap. Hindi. Honda yan. Honda. Now, kapag ako'y nagkaroon, sino man sa atin magkaroon ng bagong sasakyan at hindi mo pinag-aralan ang kanyang manual, hindi mo ito magagamit in its own full potential. Meron tayong ahente ng bandito, kotse. Isa sa mga pinapaalaala niya sa bumibili sa kanya ay, ito po yung manual. May mga driver, alam na magmaneho, pero hindi pinapasa yung manual. Kaya pagka nahando na sa kalagitnaan at hindi alam ko nung kanyang kakalimutin para yung full potential, yung kaganda, yung lahat ng feature na tinatawag na sasakyan ito ay hindi niya pinakikinabangan. Amen. Amen. Alam po ba niyo, meron mga may kotse na hindi na nagagamit yung tinatawag na wireless system ng kanilang mga sasakyan para sa kanilang mga cellphone or anumang bagay. Meron may mga sasakyan, hindi alam kung paano bubuksan yung nasa taas. Alam niyo, lahat ng yan ay merong magandang pakinabang, kaya inilalagay, ibinahagi ng modelong ito ay sapagkat meron niyang magandang pakinabang para sa bibili dito. Yung tinatawag na automatic i-cruise ka niya sa takbong tama na gusto mo. Ang tawag doon? Cruise control. Cruise control. Nung una, hindi ko alam, gatawag sa anak ko, hindi mo nakaapak yung paa sa ilalim. Pero katakbo namin, dirmi lang. Kasi yung mentalidad ko, mentalidad Pilipino, wala kasing gaanong ganyang klase ng kotse sa Pilipinas. Cruise control, wala. Kaya nagtataka ako, hindi ako pikipo, siyempre. Ayaw na magpagtataka sa anak ko. Pinitak mo namin, 110, pero hindi nakakapak sa silya doon. Ang napansin ko, meron siya pinipit sa kaliwa. Yun pala yun.
Kung ako pala nagkaroon ng ganong coach, hindi ko binasa yung manual nito, hindi ko pakikinabangan yung gano'n. Sapagkat, komportable sa isang driver, yung mahabang biyahe na hindi naglalaban o nakapirmi yung paa sa silinyador. Sapagkat kapag hindi matagal na nakapirmi, namumulikat yan. Baka magkaroon ng bigla paghito, hindi mayapak na namulikat na yung paa. Full potential. Kailangan mo basahin ng manual. Amen? Naglagay ka ng tubig doon sa tinatawag na washer, ang lagay mo ordinary, hindi pala dapat. Hindi ka nagbasa ng manual. Hindi pala pwede dito sa inyo yung ordinary tubig. Sa Pilipinas kasi ordinary tubig na at saka Tide. Pwede na. Panlinis ng salamin. Dito pala, pag nilagyan mo ng ordinary tubig, walang lalabas. Bakit? Frozen na. So, kailangan ba sa'yo naman? Mahalaga man. Cellphone. Maski ano pang gadget na makabago ngayon? Doon po sa aming bahay, sa 250 Southern Way, meron po isang maganda roong computer. Hindi alam ng may-aring babae kung paano talaga gagamitin. Bago. Hindi kasi pinabasa yung manual. Amen? Amen? Kung babasahin niya ang manual, hindi na siya magtatanong sa kanyang anak o sa kanyang asawa. Paano ba to? Paano ba to? Paano ba to? Sasabihin siya, pag-aralan mo yung manual para hindi ka nagtatanong. Sayang yung kaganda-gandang gamit, hindi mo pinakikinabangan ng buong buo. Bakit? Hindi kasi nagpapasa ng manual. Amen? Lahat ng gadgets, pagka binili mong brand new, merong kasamang ano? Manual. Meron pa isa pa. Warranty. Baka masira ka, ay hindi, yung mo, at least may warranty. Kasi kung ikaw masira puro sa katates, hindi naman papalitan ng kumpanya yung buhay mo, yung isip mo. Kaya may warranty para doon sa gadget. Now, ano nais kung makita natin dito? Yung full potential na lahat ng gamit mo, kailangan maunawaan mo para pakinabangan mo ng gusto. Ang buhay natin ito ay bigay sa atin ng Panginoon. Paano mo ito napakikinabangan kung hindi mo babasahin ang manual na kasama ng buhay mo? Ano yung manual natin? The Bible. The Bible. The Bible is the key to understanding life. Gusto mo talaga maunawa ng buhay? Basahin mo ang Biblia. Kaya po maraming buhay yung madaling magdilim ang kaisipan, walang liwanag na salita ng Diyos. Di ba, minsan nabanggit ko na sa ating kalagitnaan yung kapag ka mayroon siyang taong nagwala at nakapatay ng tao at hinuli ng pulis, inimbestigahan, sising-sisi, tapos nababanggit niya, nagdilim kasi ang isip ko. Kaya napakalaga ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa ating kaisipan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saan maggamit ang flashlight? Pagka madilim, tinatanglawan mo ang iyong daraanan. At kung sa iyong daraanan, meron kang ma-flashlight. Kung ikaw ay taga-bari sa Pilipinas, may na-flashlight kang medyo maumbok ng bahagya at kulay chocolate ng bahagya, huwag mo aapakan. Pagka nakita mo yon, na-flashlight mo na, inapakan mo pa, hindi na kasalanan nung naapakan mo. Hindi rin kasalanan nung flashlight na hawak mo. Sino na may kasalanan kung maapa ka pa rito? Ikaw na. Ipinakita na siya iyo. Dahil hindi mo dapat apakan, pero inapakan mo. Na, kung ikaw na matalino ng tao, nakita mo yung bagay na hindi mo dapat apakan, salamat sa flashlight, hindi ka naapak doon. Salita ng Diyos. Amen? Tanglaw sa ating buhay. Maraming katitisuran sa daigdig na ito, kaya nga binigay sa atin ng Diyos ang kanyang flashlight ng buhay. Salita ng Diyos. The Bible is the key to understanding life. Maraming katitisuran sa ating kapaligiran. Alam ba niyo na araw-araw meron tayong mga pagpapasya na ginagawa? Kung wala liwanag na salita ng Diyos sa ating puso't kaisipan, marami tayong magiging maling pagpapasya. Ito pa isa. Alam mo ba na ang problema mo ngayon ay resulta lamang ng iyong maling pagpapasya noon?
Kasi madilim pa ang iyong kaisipan. Wala pang tanglaw ng salita ng Diyos. Pero kung meron agad maagang panahon, nagkaroon ng tanglaw ang iyong kaisipan, ang possibility ay hindi magiging masyado mabigat ang mga problemang kakaharapin. Sapagkat ang taong sumusunod sa salita ng Diyos, nalilis siya sa tinatawag na katiligan. The Bible is the key to understanding life. Magkaroon tayo ng panahon sa pagbabasa ng Biblia upang lalo nating maunawaan ang ating buhay. Maski na anong sabihin natin, walang karanasan sa babae sa panganak. Alam po ba niyo, pati ang mga bata, meron ng mga manual ngayon para sa mga magulang na babae at maging sa mga magulang na lalaki. Actually, hindi yung problema yung sabihin ng ilang mga bata pa nagsisipag-asawa at batang pumaringkeng sa buhay na ito. At nagkaroon ka agad ng anak, hindi niya lang yung pumaringkeng. Mamaya, panawarin ko sa inyo. Maagang bumibigay. Kumbaga, may gatas pa sa labi, nagkaroon na agad ng anak, hindi alam ang gagawin, ano yung sisigaw? Hindi naman Diyos ko po, nanay ko, paano ba magpalit ng lampin? Paano ba magtimpla ng gatas? Paano? May manual na po. Napakahalaga na isang babae nagbabasa ng manual patungkol sa pag-aalaga ng kanyang bata. Hindi mo matututunan ang tamang paraan ng pangalaga kung wala kang pangalaman lang nang wala kang manual. Kung paano ang manual ay isang paraan upang mapangalagaan ng isang bagong silang, na hindi ng salita ng Diyos, ang bagong silang sa Espiritu nangangailangan ng manual. Amen. Kaya walang mananampalatayang lumago sa pananampalataya nang walang salita ng Diyos na pinag-aaralan, binabasa, at ipinamunuhay. Kapag ang isang Kristiyano matagal ng mananampalataya at walang alam sa Biblia, delikado madali siyang mahulog sa kasalanan o madali siyang mag-backslide na tinatawag. Wala akong alam na tao madaling matisod, tao madaling kumala sa pananampalataya na puno ng salita ng Diyos ang puso at ang isipan. Kadalasan, kapag ang isang may panahon sa salita ng Diyos, yun yung mga matatatag sa pananampalataya. Sa mga panahon ito ngayon na naging makabago ang kalakarang pananampalataya, unti-unti na pong nawawala yung pagnanasa na magdala ng Biblia o magbasa ng Biblia. Minsan ay nakasa tayo doon sa Biblia may nagbabasa para sa iyo. Di po ba? Uso na ngayon yun. Tinuturuan tayo maging matamad mo. Kung bulag ka, okay. Pero kung hindi ka bulag, hindi okay yun. Lalo kung bingi ka, hindi pwede yun. Di po ba? Now, bakit mahalaga na meron kang talagang napagbulay-bulat? Salita ng Diyos, Biblia talaga. Una, yung pong ating isip ay hindi naman po pero tinatawag na photographic memory. Napakadalang ng tao mayroong photographic memory. Na yung kapag binasa mong minsanan, hindi mo na makakalimutan. Madalang po yun. Sa tao nagkakaroon ng gayuong katangian. Kaya kung dapat meron kang sariling Biblia para napagbabalik-balikan mo yung mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen? Marahil sa ilang mga kalalakihan dito, hanggang ngayon ay kabisado mo pa yung unang kaisipan, yung unang sulat na tinanggap mo na sa iyong asawa o sa dati mong girlfriend. Hanggang ngayon po ba, kabisado pa niyo yung sulat, yung unang sulat, dumating siya yung nung ikaw ay sinagot niya o ikaw ay binasted niya, kabisado pa po niya? Sino pa rito nung mga nagliligaw pa gumagamit pa ng sulat? Kamay. Yung antiklop ay meron pang I love you tiklop. Tapos kulay pink. I-sprayan pa ng pabango. Tapos may nakaprosa. Di ba? Natatanda pa niyo yung mga nakalaman doon? Pero may pagkakataon binubuklat niyo ulit. Inaalaala ninyo yung matatamis na pangungusap na isinulat.
At nakakadama kayo ng kasiyahan sapagkat muli nyo naaalaala yung binitawan nyo hanggang sa kabilang buhay, ikaw lang. Parang ganon. Kung ayaw ng nanay ko, tatakas ako alang-alang sa'yo. Tama. Talagang mga pangakong para ko nung hindi mabubuhay yung isa kung wala ka. Maalala pa yan. Di ba kapag muli mong binabasa, nagkakaroon ka ng muli pagkabuhay ng damdamin. Kung ang gayong mga kataga, isinulat ng tao lamang para sa iyo na yung minamahal, nakapagbibigay buhay sa iyo, lalo pang salita ng Diyos. At napakahalaga na meron sa sariling Biblia na pabalik-balik mong binubuksan doon sa mga pangako nagdulot sa iyo na tinatawag na kalakasan loob nung nasa gitna ka ng krisis. Kaya tinatawag nating memory verses, napakahalaga niya. Ilan na sa inyo maraming memory verses? Ako, pastor, ano yun? Saan na kasi yun? Ay, hindi memory verse yun kung nasaan kasi yun. Sasabi niya, pinagmamalak pa. Ako po, pastor, may memory verse. Ano? John 3:16. Ano ba isa? Jesus wept! Yung mga minamahal, mas maraming talata ang alam sa iyong memorya, mas madali. Pero hindi ko ini-encourage na laging nandoon na inyo doon. Magkaroon pa rin kayo ng sariling Biblia. Na kung saan hindi nyo bubuksan, at kapag kayong binuksan, nabasa mo muli yung ipinangako ng Panginoon sa iyo, nagkakaroon pa muli ng kalakasan loob, lalo na sa panahon na mayroong krisis sa buhay mo. Our God encourages us to read His Word. Now, why? Bakit? Ang ganap na kalayaan sa kapangyarihan ng kasalanan nakasalalay sa salita ng Diyos. Sabi niyan, then Jesus said to the Jews who believed on Him, if you continue in my words, you are my disciples indeed. Kung kayo mananatili sa aking mga salita, ay aking mga disipulo. Tapos sa verse 32 sabi, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Now, take note, it is not the truth that will set you free. Knowing the truth will set you free. Pwedeng meron kang truth, Biblia, na hawak. Pero kung hindi mo kilala yung sinusulat ng Biblia na magpapalaya sa iyo, wala ka pa rin kalayaan. So it's not, hindi lamang yung the truth, kundi knowing the truth will set you free. Amen. Kasi hindi lahat nagdadala ng Biblia born again. May iba't ibang motibo ang tao paghahawak ng Biblia. Merong mahawak ng Biblia para magkaroon ng karagdagang kaalaman. Meron siyang maipang-debate. Meron mga mahawak ng Biblia na naghahanap ng katotohanan upang makilala niya kung sino yung katotohanan na magpapalaya sa kanya. Amen. So yun ang dahilan kung bakit dinanasan ng Diyos. Magkaroon tayo ng panahon, basahin ang kanyang salita. It will lead us to the truth. To Him. Grace and truth was personified in Christ. Si Jesus ang katotohanan. Pangatlong kaisipan, reading and meditating on the Bible will make you prosperous and successful. Walang taong hindi naghahangad ng umasenso sa kabuhayan. Walang taong hindi naghahangad na maging matagumpay. Minsan ay aking ipinagtataka na may mga taong kumukonfess sa tinatawag na prosperity gospel. Kung ayaw mo mag-prosper, bakit ka naghahanap buhay? Hindi mo maganda na sa katuruan ng Biblia makita mo na meron siyang pangako ng pag-angat, pag-asenso sa kabuhayan, hindi lamang sa Espiritu. Prosperity gospel is not bad. It is good. Kaya lamang, hindi yung pagpapala ang iyong paglilingkuran.
Ang iyong paglilingkuran ay yung nagpapala sa iyo. Wala ka nang mababasa sa Biblia ng prosperity gospel. Ang mabasa mo diyan ay ang Diyos na nagpapala. Sa akin, kapag ka ang iyong panahon, nagbigay ka ng panahon sa pagbubulay sa salita ng Diyos, tuturuan ka niya na magtiwala sa Kanya at bibigyan ka niya ng kakayahan na umangat sa kabuhayan. Ang sabi ng Biblia, it is He who gives you the power to get wealth. Ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan o kakayahan na magkaroon ng pananalapi o umangat sa kabuhayan ay ang Diyos. It is He who gives us the power to get wealth. Ginagabayan niya tayo. Tinuturuan tayo ng makalangit na prinsipyo upang umangat ang ating kabuhayan. Halimbawa, sa sinabi sa Joshua 1:8, at ito'y paboritong talata ng maraming mananampalataya, na sabi, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Ano po niyang pananampalataya ay pag-aki sa isang bagay na walang panatila naroon. Kung naniniwala ka ikaw ay pinatawad na ng Panginoon, ito dapat na lumalabas sa iyong labi. Ako isang taong sumampalataya kay Kristo, ako'y pinatawad. Amen. Kung ikaw ay naniniwala na yung mga panalangin tinubo ng Panginoon, pwede rin lumabas sa iyong labi, maski wala pa sa harapan mo, yung tugon sa iyong panalangin. Purihin ng Diyos, ako'y binigyan niya na ng trabaho. May nakalaan siyang pagpapala sa akin, purihin ng Panginoon, pero wala akong trabaho. Ang paghahayag ng iyong labi, base sa iyong paniniwala, ay mayroong malaking bagay na epekto sa iyong buhay. Ano ba yung lahat ng iyong kilos at gawa ay pumasok muna sa iyong isip at lumabas sa iyong labi bago nangyari? Kadalasan po, ganoon ang sitwasyon natin. Wala kang gagawin o ginawa o nagawa na hindi mo na pumasok sa iyong isip at iyong nasabi. Maging ito may isang negatibo o positibong kilos o gawa. Halimbawa, nagalit ka. Naisip mo yung mali yung kanyang ginawa, nagalit ka. Pwedeng lumabas yung lahat, panubukan talakit. Susuntukin kita dyan. Bago mo santok, sinabi mo muna yun. Kaya pagka sinigawan mo sa tao, mag-ingat ako din sisigaw mo. Buti ba? Mamahalin kita eh. Oh. Pagka nagagalitin yung asawa niyo, huwag siya sabihin, sasabunutan kita eh. Mamahalin kita eh. Paglilingkuran kita eh. Ganun na. Para... Pastor, may hirap ko, galit ako, sabihin ko, mamahalin ko. Hindi yata kayo. Subukan mong gawin. Pagbabago yung timplada ng pangatawan. Amen? Amen? Huwag yung panggigigila sa bunutin yung wala ng buhok, maawa kayo. Tandaan na nito. Bago magawa sa bagay, pumapasok mo na sa iyong isipan, lumalabas sa iyong labi at nangyayari. Kapag yung puso't isipan puno ng salita ng Diyos at yung pinagbubulay-bulayan, malamang-lamang ito yung lalabas sa iyong labi. Ano sabi ng Panginoon? Ang masamang bagay ng pagpaparami ay lumalabas mula sa iyo puso. Bakit nagiging marumi ang ating puso? Kapag marumi ang pinapapasok natin sa ating kaisipan. Pero kapag ang pinapapasok natin lagi sa ating kaisipan ay ang salita ng Diyos, ang dalisay na salita ng Diyos, magiging dahilan yan upang ang ating puso ay maging dalisay. At kapag kaya lumabas mula sa ating labi, dalisay na salita ang lalabas sa ating labi. Amen. Amen. Pag araw-araw pinagbubulayan mo ang pag-ibig ng Diyos, ang lalabas sa iyong labi, pag-ibig ng Diyos. Amen. Right teaching leads to right believing, and right believing leads to right living. Pero kailangan natin salita ng Diyos. Hindi mo magagawa mamuhay ng tama nang wala sa salita ng Diyos, sapagkat walang tamang kaisipan, kundi nagagaling sa salita ng Panginoon. Modern King James Version, ang sabi ay ganito, this book of the law shall not depart out of your mouth.
Out of your mouth, ibig sabihin, ihahayag mo, sasabihin mo, ano yung mabubuting pangako ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ng iyong kapwa. Ilang mga linggo, meron akong nilalagay dyan na sabi ko, at the count of 3, babasahin natin lahat, 1, 2, 3, ano yan? In Christ I am greatly blessed, deeply loved, and highly favored. Alam po niyo kung bakit masasabi yun na meron kong buong paniniwala kapag kapuno ang iyong kaisipan at puso ng mga pangako ng Diyos. At habang sinasabi mo yun, nagkakaroon ka ng kapanatagan, ako pala'y mahal ng Diyos, ako pala'y pinagpapala ng Diyos, ako pala'y laging pinapabura ng Panginoon. At napakahalaga na ang iyong labi lumalabas ang mga pangako ng Panginoon. Kailan yung mangyayari? Pag pinagbubulayan mo sa salita ng Diyos. That's why we should read the Word of God. Balikan natin. Meron isang bagay doon na gustong tignan natin makita. Ang sabi riyan ay ganito. Hindi lamang lalabas yung labi, sabi, but you shall meditate on it day and night. Ang isang tao, para lumusog, ay kumakain ng 6 na beses ang araw. Alusan, snack, lunch, snack, dinner, midnight snack, tsaka yung dawn snack na tinatawag. Yung pang madaling araw na merienda pa, mga pituan. But normally, 5. Kapag medyo magandang yung panlasa, 6 na beses ikaw ay kumakain. Ang pag meditate na salita ng Diyos ay nagpapakain ka na yung kaluluwa. Dito nga ay day and night. Ibig sabihin ng day and night. Bago ka matulog at pagkagising mo sa umaga. Hindi niya nire-require yung katulad ng requirement ko sa yung katawan 6 times. Ang Panginoon, twice na in a day. Bago ka matulog at sa iyong pagkagising. O alin ang mas nabubusog sa atin? Yung physical natin o yung kaluluwa natin? Kapag kasinunod natin yung gusto ng katawan, 6 na beses. Yung gusto ng Panginoon para sa ating kaluluwa, 2 beses lamang. Alin na mas madaling gawin? Dapat both. Hindi ko naman pinagbabawal mo, huwag yung kakain eh. Kumain kayo para alam yung taong gutom, hindi hilo yan. Hilo yan. Hindi makapag-isip ng tama pagka ang tao gutom. Gusto mag-iit ang ulo ng tao, gutumin mo. Pero pagkatapos ang nakangiti niya, ano may paisip mo? Lalo na, magpapakwenta ka ng patungkol sa pera. Pagka nakwenta mo yan, ganito kita natin. Sige, kukwenta yan. Pagka nakwenta mo, ganyan login natin, ikaw lang nakwenta. Pagka kikita yan, at busog, malinaw ang isip. Now, kailangan pot para yung binubusog. Huwag lang katawan ng ating binubusog. Amen? Busogin din natin ang ating kaluluwa. Tama sabi ng Panginoon man shall not live by bread alone. Hindi natin kayo mabuhay sa tinapay lamang sa daigdig na ito. Kundi mula sa salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. Bakit natin kailangan ng salita ng Diyos? Bakit natin kailangan pagulay ito araw at gabi? Ang sabi, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you shall make your way what? Prosperous. And then you shall act wisely. Kaya na pala kailangan natin yung pagbulay itong araw at gabi na sa gayon, matupad natin ito. Kumbaga, ang salita ng Diyos kapag lagi mong binabasa, pinaaalalahanan ka ng Panginoon. Ito anak ang dapat mong gawin. Ito anak, mga prinsipyo na kapag ginawa mo, makapanutong yung buhay. Ano yung Biblia, isang matapat na gabay na gamit ng Diyos para sa buhay. Kaya nga sabi niya, there's dapat balihan ng talanta, and then you shall act wisely. Magiging higit kang mas matalino kaysa doon sa mga hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. When we say you act wisely, ibig sabihin yan ay
in everyday living, there are lots of decisions you have to make. Every step you make requires a good decision. Hindi pa kanina binanggit ko. Yung problema mo ngayon, resulta lang yan ng mali mong desisyon noon. Paano magiging tama ang iyong mga desisyon? Kailangan mo liwanag ng salita ng Diyos. Kailangan mong karunungan mula sa Panginoon. At paano ka tatanggap ng karunungan? Salita ng Diyos. Day and night, day and night, day and night. Amen. Araw at gabi. Pang-apat na kaisipan, reading the Bible builds up your faith in God. Now, faith cometh by hearing, by continuously hearing the Word of God. Sa Acts chapter 20, verse 32, ang sabi diyan ay, and now I commend you to God, to the word of His grace, which is able to build you up. The Word of God is able to build you up. Alam po niyo yung build you up dyan, hindi lang yan tumutukoy sa ating spiritual na katayuan. Yan po'y tumutukoy din doon sa ating physical na kalalagayan. Ang salita ng Diyos ay mayroong kakaibang uri ng kapangyarihan na maging ang ating physical na katawan ay kanyang nakalalakas. Kapag tinagnan natin ang krus ng Kalbaryo, meron pong twofold redemption na ginawa ang Panginoon. Ano yung una? Salvation ng ating kaluluwa. And then yung pangalawa, kagalingan sa ating physical. Maliwanag sabi ng Biblia, by His stripes, we are healed. Through His blood and death, we are forgiven. Amen. Ang higit natin na pagtuunan ng pagtitiwalang lubusan ay yung kagalingang pang-espiritual. Pero yung kagalingang pang-pisikal ay medyo hindi natin gaano nabibigyan tiin sa ating buhay pananampalataya. Alam po ba yung magkasama sa kaligtasan ating tinanggapan para sa ating kaluluwa at para sa ating pisikal na katawan? Pastor, paano ko tatanggapin yung kagalingang pisikal kung paano mo tinatanggap at pinaniniwalaan lubusan ang kapatawaran ng iyong kasalanan at kaligtasan nasa iyo ngayon? Iisa rin ang sinasabi ng Panginoon, maniwala. Maniwala. Pinatawad. Tayo ba naniniwala pinatawad na tayo? Kung paano ikaw ay naniniwala pinatawad na, kayo mo rin dapat paniwala pinagaling na. Sapagat iisa yung naging layunin ng Panginoon. Twofold. Pagka sinabing twofold, hindi magkahiwalay na dalawa. Twofold. Magkasama yan. Kambal yan. Pero napagtuunan lang natin ang pansin na kaligtasan yung spiritual. Mga kapatid, nais ko sabihin sa inyo pa, ang kaligtasan ating tinanggap ay tungkol spiritual and physical. Amen. Ako'y naparit, sabi ng Panginoon, John 10:10. Kung magkaroon sila ng buhay at ng kasaganaan. Kasaganaan. Ang kasaganaan ng buhay ay mayroong kaakibat na kalusog. Pastor, tagal na may sakit. Well, umasa tayo. Huwag natin isuko sa karamdaman. Umasa tayo ang Panginoon ay pagpuli na kumikilos, nagpapagaling. Amen? Amen? Ano ba yung hindi kailangan ng Diyos ang tulong ng karamdaman para tayo buwi sa Kanya? Hindi kailangan. Pwede tayong buwi sa Kanya na meron kalusugan. Pwede tayong bago umuwi sa Kanya, meron ka sa Kanya, pagalingin Kanya, gawa Kanya na himala, bago Kanya puli. Upang malulahati ang Kanyang pangalan sa iyo. Pwede pong mangyari. Huwag lang tayo wala ng pag-asa. Amen. Pag-asa. Kapag kayo pang pag-asa niya nawala, siya kapaasa, ano pa magiging buhay? Pero manatili tayo sa paniniwala, twofold po ang binigay sa atin ng Panginoon ng kaligtasan. Spiritual and physical. Yung po kasing financial, dagdag na lang yun.
Dagdag yan. Ang sabi niya, but seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be what? Dagdag na lang sa iyo. Pero ang talagang pangunahin na ibinigay sa atin ng Panginoon ay ang kapatawaran ng ating kasalanan at kagalingan sa mga karamdamang resulta ng kasalanan sa ating buhay. Dapat ba tayo maniwala at patuloy maniwala ang Diyos na papagaling? Yes. Yes. Hanggang sa dumating sa ating ang realidad ng mga katotohanan ito na itinuturo ng banal na kasulatan. Huwag tayong susuko sa pagtitiwala at paniniwala kayang gawin ng Diyos ang mga bagay ito sa buhay natin. Amen? And now I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all of them that are sanctified. Give you the inheritance. Meron tayong minana mula sa Panginoon. Kaya si Apostol Pablo sabi niya, tayong mga anak at mga tagapagmana, kasamang tagapagmana, yan sa Kristo. Romans 10 verse 17, so faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Ang tanong, can you hear His voice? Ang pakikinig ng tinig ng Diyos ay nagpapasimula sa pagbibigay mo ng panahon ng pagbabasa ng Kanyang salita. Ang ilang mga mananampalataya, pinunong mananampalataya sa mga iglesia lokal, mga unang taong nakilala mo na nag-akay sa akin sa pananampalataya, sa kanila ko narinig ito. Sabi nila, kapag ikaw ay nananalangin, nakikinig ang Diyos sa iyo. Pagka ikaw ay nagbubulay sa Kanyang salita, dapat nakikinig ka sa tinig ng Panginoon. Amen? Now, ang Diyos naman hindi nagkakawaling tenga sa atin. Lahat ng ating kahilingan, Kanya dinidinig. Pero kapag siya'y nangungusap, makinig din tayo. Ang communication po ay laging two-way. Kapag ikaw ay nagmahal at nakadama ka ng pagmamahal sa iyong minamahal, ang communication po ay laging one-way. Di ba two-way yan? Pagka sinabi niyang, I love you, nag-expect siya na sasagot yung sinabi niya I love you na, I love you too. Di ba? Pagka wala yung I love you too, hindi kumpletong komunikasyon. Hindi kumpletong pag-ibig kasi iisa lang yung nagsabi. Amen. Pag nagsalita ang Diyos, makinig tayo. Paano siya nagsasalita? Through the Word. Kaya kapag ka nagsalita ka, nakikinig siya. Kaya nga, dahil dyan, lumalabas na tayo, napakalaga pa na dapat akong magbasa ng Biblia. Sapagkat bumubuo ang Diyos ng isang makalangit na kaugnayan sa atin. Bumubuo siya ng isang uri ng pag-iibigan. Mahal niya tayo, mahal natin siya. Hindi kumpleto kung walang pag-usap ang mga nagmamahalan. Hindi ko alam kung mayroon nangyari nga na talagang nagmamahalan, 10 taon, hindi nag-uusap. Kaya sabi ko, mahal ko yan. Di ba yung nakasama? Oh, gusto mahal ko yan. Walang ganun. Kapag kami nahal mo sa tao, nag-uusap kayo. At ang pag-uusap, komunikasyon, laging two-way. Back and forth, back and forth, back and forth, back and forth. Hindi pwede hingi ka lang ng hingi nang wala ka pakikinig muna. Amen? At dahil dyan, lumalabas na napakahalaga ng salita ng Diyos ay binibigyan natin ng panahon sa atin. Napahuli kayo isipan. The Bible is spiritual food that feeds your spirit man. Yun yung tumutugo sa itinuro ng Panginoon na man shall not live by bread alone. Nang tayo panganak na muli, yung pagiging likas na kawangis at kalarawan ng Diyos sa atin na buhay. We are spirit with a soul living in a body. Ano na niyan? Tayo espiritu na may kaluluwa nakatira sa katawang lupa.
Yung kamatayang pisikal, dumating kapag ang espiritu na may kaluluwa humiwalay sa katawan lupa, kamatayang pisikal. Meron pa siyang uri ng kamatayan, kamatayang espiritual. Kapag kaugnayan ng tao ito sa Diyos ay putol, patay siya spiritually speak, at kinakailangan ang tao ito'y maipanganak na muli upang yung pangungusap ng Diyos ay kanyang maunawaan. Tandaan natin ito. Gaano mang kahusay ang isang tao sa pagbabasa ng Biblia at katalino sa pag-iintindi ng Biblia, kung wala siyang kapanganakan maguli, walang kwenta ang kanyang kaalaman. For God speaks to the spirit man, not to the soulish realm tao, to the spirit man. Kaya ang tao ipanganak na muli para maunawaan niya ang salita ng Diyos. At kapag nakaranas ka talaga ng kapanganakang maguli, mga kapatid, hindi ka mabubuhay na wala salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang pagkain ng iyong espiritu. Kapag hindi kumakain ng iyong espiritu, lagi kang talo. Amen. Isang ilustrasyon kwento. At hindi na ako magbawakas marami. Anong oras na ba? Nakakita. 6:40. Ilang minuto pa? Malaki yun. Okay. Isang ang kanyang hobby ay yung magpalaro ng mga bulldog, pitbull, nag-aaway na ganyan at nagpupustahan ng mga tao. Itong lalaki ito, may-ari siya ng maraming mga pitbull na kanyang parang marok na pinagsasabong at nagpupustahan ng mga tao. Sa tuwing-tuwing, itong tao ito, kapag pinapusta niya yung kanyang bata, nananalo siya lagi, hindi alam ng mga naglalaro. Ay meron siyang kumpare bistado yung kanyang pangungusta na lagi siya nananalo. Para yun naman sikreto mo. Paano mo alam na yung mananalo yung gano'n at hindi ko isa? Simple lang pare. Pagka maglalaban yung dalawa, isa binubusog ko, yung isa ginugudog ko. Yung busog tiyak mananalo, malakas yun eh. Ayun ba ito? Eh, kaya, bilo yun eh. Doon ako nagpakupusta doon sa binubusog ko. Kaya pala laging nanalo, busog. Yung gutom, kaya palang takat. Eh, gutom. Nalagay mo sa espiritu. So yung kalagayan pang espiritual. Pag gutom ka sa espiritu, talo ka pagdating ng kaaway. Pero pagkabusog ka, talo ang kaaway. Takot sa iyong kaaway. Alam ba ninyo na alam ng Diablo ng kanyang mga kampon kung sino makabusog spiritually? Sa mga manang palatay pumapasok sa bahay ng bahay. Ang taong busog sa espiritu, kinatatakutan ng multo. Hindi yung taong busog sa salita ng Diyos ang takot sa multo. Kapatid, dapat ang multo takot sa iyo. Amen. Amen. Alam niyo, sa Pilipinas, may mga manang patay kapag nakakita daw sa bukid na umulbong ganyan, bahay lang ng panyo ng anay, bari-bari, makikirangko. Ha? Di ba? Tapos kapag inabutan ka ng pangangailangan, Apong, tabi-tabi po! Baka maihan ko kayo, tabi-tabi po! Mga kapatid, bakit ka na naaalangan sa akin? Di ihan mo, maihan mo sila. Dapat silang takot sa iyo. Amen. Hindi ko ang takot sa kanila. May mga manong patay kapag abuntis ang asawa nilang babae, kung ano yung kinakapawang, yung pintuan lalagyan ng krus. Mga kapatid, walang pakialam. Ang Diablo doon sa guhit krus mo doon sa pintuan. Ang mahalaga yung pintuan ng puso mo kung may salita ng Diyos. Kung ikaw ay busog sa salita ng Diyos, takot ang kaaway na pumasok sa bahay mo. Ngayon, kapag ang bahay mo ay lagi na papasok ng kaaway, ay baka hindi ka busog sa salita ng Diyos. Kasi hindi mo sila alam itaboy. Hindi mo sila alam labanan. Hindi mo alam na sila pala itinalaga ng Diyos ay ipapailalim sa ilalim niyong paa sa darating na panahon. Amen? Baka hindi mo natutunan na ang pangalan ng Panginoon na nasa ilabi may kapangyarihan upang magpalayas ng mga demonyo. Demonyo ka sa pangalan ng Jesus. Huwag mo ituturon yan mo. Pangalan ng Jesus, lumayas ka. Amen? Tapos, pagkat tamang katuruan na yung tinanggap, magiging tamang paraan yung paggamit ng salita ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga ang salita ng Diyos ay yung pinagbubulay-bulay.
Pagka salita ng Diyos busog ka, nagiging tama din ang paraan ng paggamit sa salita ng Diyos. Tignan natin ang ilang mga bagay nito. Meron akong mga illustration din mamaya. Sabi niya, pakikita ko siya mamaya. Pero babagitin ko muli itong Matthew 4:4. Sabi niya, but he made answer and said, it is the right things. Bread is not man's only need, but every word which comes out of the mouth of God. Binagitan natin yan kanina. Ngayon, ito yung illustration bidyahan na man is a spirit. Ang kalagayan ng kaluwang tao, pwedeng patay o buhay siya. Depende sa kanyang pananalig kay Kristo. Yung soul, yun yung moral conscience ng tao. Nandun yung moral conscience. Ito yung nakakadama ng hagupit, bunga, resulta ng kasalanan. Nakopod din na. Okay? Tapos yung body, yun eventually, yun yung talaga nakakaranas ng tinatawag na resulta ng kasalanan. Kapag ang iyong kaluluwa ay tama, ipinanganak na muli, may epekto sa katawang lupa. Hindi pwedeng wala. Sa pag-iyan, pagamat tatlong binabanggit, iisa yan. Amen? Iisa yan. Tawag dyan, human being. Pero napakahalaga na dapat natin maunawaan na ang punong dapat pangalagaan sa tatlong yan ay yung Espiritu. Pag busog lang yung Espiritu, obligado mabubusog lang yung katawan. Sapagkat kapag kabusog lang yung Espiritu sa salita ng Panginoon, tuturuan ka niya kung paano kayo yumaman. It is He who gives you the power to get wealth. At ang salita ng Diyos ang nag-aakay sa atin sa mga taong pagkakasya. So ito hong mga bagay nito dapat naunawaan natin. Okay lang yan, wala si Hazel yung lumilipat. Okay. John chapter 3 verse 3, ang sabi, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Now, yung salita niyang born again, napakahalaga niya. Walang taong na born again dahil sa kanyang relihiyon na pinasok. Wala rin taong na born again dahil ang magulang niya ay born again na, nang siya isinilang. Kailangan ng individual na pagpapasya ng bawat tao na kanyang tanggapin siya sa Kristo at na maranasan niya ang kapanganak ng muli. At matapos na siya ipanganak ng muli, kailangan niya ang salita ng Diyos upang lumago ang kanyang buhay, pananampalataya. Ang kaligtasan na pagiging born again ay hindi minamana. Bagaman sa Biblia, para pero pahiwatig na ganoon, si Timoteo, minana niya ang kanyang pananampalataya mula sa kanyang lena, sa kanyang ina, hanggang sa kanya. Yung saltadong minana, hindi yun ang angkop talaga sa ita. Kapag ang kaligtasan ay hindi na ipamamana, hindi na ituturo at na ipatatanggap. At kailangan individually ang tao'y tatanggap na may pagkaunawa gamit ang salita ng Diyos upang ang kanyang kaluluwa o ang kanyang espiritu ay may panganak na muli at makapasok siya sa kaharian ng Diyos. Paano, Pastor? Magbasa ka ng Biblia. Magpaturo ka sa lelang mo. Magpaturo ka sa nanay o tatay mo. Mga kapatid, mga magulang nandito. Huwag niyo iyasa sa pastor o Sunday school teacher kung paano nila malalaman ang buwan ng kaligtasan, itinuturo ng banal ng salita. Kung meron dapat na merong mas matinding malasakit para sa kanilang pagkakaroon ng karanasang kapanganakan maguli, nakasalalay yan sa balikat ng mga magulang. Ang mga magulang ang representative ng Diyos sa bawat tahanan. Sa church naman, ang representative ay ang pastor. Pero para doon sa tinatawag na ikapag-aakay natin sa kaligtasan ng ating mga anak, mga magulang, nasa inyo po ang pasanin, wala po sa pastor. Kung hindi nyo kaya, patulong kayo sa pastor, tutulungan po kayo. Matandaan natin, kayo pa rin ang pagsasali ng paniniwala na tinanggap para sa katuruan ng banal na kasulatan para sa kapanganakan maguli ng inyong pong mga anak. Nga, mga magulang,
Kung tatanggapin yung responsibilidad nito, kailangan mo magpasa ng Biblia. Amen. Kapag di mo pwede, anak, kailangan ba born again ka? Paano tayo? Sama ka sa akin sa church. Hindi ganun lang yun. Hindi dahil pumasok sila rito, maborn again sila. Kailangan ng salita ni Kristo ang pumasok sa puso nila para maborn again sila. Amen? Amen. Sabi mo sa iyong asawa, Deng, ganun pala. Kala ko sila, pastor, bahala sa anak natin. Kala ko church na mag-born again sa kanila. Tayo palang gagamitin ni Lord. Ang mga kapatid, pinayin ito. Handa tayo magsakripisyo para bigyan sila ng magandang bukas sa mundong ito. Tama ako, mali. Kaya nga, di ba, may mga magulang sabi, mas inaigapang kita, anak, pag-aaralin kita kasi yung ating paniniwala, pag may pinag-aralan ang ating mga anak, tungo sa pag-asenso. Kaya nga, nagtitipid. Nagsisikap, nag-overtime, nagdodouble job para lang ang anak makapag-aral. Para saan? Magandang bukas sa daigdig na ito. Ano na mas mahalaga? Yung bukas sa daigdig na ito, yung bukas sa walang hanggan? Di ba yung sa walang hanggan? Sapagkat yung bukas sa daigdig na ito, yung pag-asensyon nila, pag namatay sila, hindi naman napadadala. Pero sa walang hanggan, dala nilang paniniwala at pananampalataya kay Kristo. Kaya kung meron kayong panahon ginugugol para sa kanang magandang bukas sa daigdig nito, masigit natin bigyan ng panahon yung para sa walang hanggang bukas na inilaan ng Diyos para sa ating mga anak. Word of God. Word of God. Pinakalang kailangan. Pinakamagandang regalo ng magulang sa kanilang mga anak ang maakay ang kanilang mga anak sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Sabihin mo sa iyo sarili, aray ko. Bakit aray ko? Kasi hindi pa ginagawa. Gawin mo na. Gawin mo. Gawin mo isang tungkuling, marapat sa harapan ng Diyos, ikaw mismo mag-aakay sa iyong anak para kay Kristo. But we need to learn the Word of God. Rightly dividing the Word of truth. Kaya nga napakahalaga, bakit natin kailangan basahin ang salita ng Diyos? Tayo kong lahat ito. Sa oras na ito, ating aalalahanin ang kamatayan at pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan po ng pakikibahagi sa banal na hapunan. Sir, pag nga yung 1 Corinthians, babasahin ko lang muna 1 Corinthians chapter 11. Madamay pagtuturo doon sa kung saan magpapasimula yung talata sa communion. Pagka ito family ay nasa 1 Corinthians chapter 11, verses 21, 22, 23, 24, etc. Babasahin mo muna natin yun bago kakanila. Hindi ka dapat ikaawin. 23, kung nalagkamali naman po sa iyo. Chapter 11, 1 Corinthians. Pakita lang dito na ating mabasa. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Jesus Christ. Hallelujah. Okay. Pagpasahin po natin, sundan natin sa damana. Okay, tayo po lahat. For I received from the Lord what I also passed unto you. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took bread, gave thanks, broke it, and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he also took the cup
After supper, he said, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Mga kapatid, tatanggap tayo maya-maya ng banal na hapunan. Gagawin natin ito. Nakatuon ang ating damdamin at kaisipan kaya sa Kristo. At pakinggan natin ang ating awit.